In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. Ang pinakamainit na balita ngayon, ang hack na nangyari sa Bybit. Pag-usapan natin yan kasi maraming nagpapanik sa nangyari. Ano na ba ang status ng Bybit? Ito yung lagi kong reminder dati pa na huwag niyong gagawing bangko ang mga centralized exchange dahil nga sa mga ganitong incident at iba pang news about stablecoin. Kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Unahin na agad natin ang Bybit hack na naganap noong February 21 kahapon. Ayon sa mga report na exploit daw ang exchange at nawalan sila ng mahigit $1.4 billion. Halos 60% ito ng lahat ng crypto funds na nawala sa taong 2024 base sa data ng Cyverse. Kung tutuusin, negative na naman ito sa reputasyon ng crypto industry. Hindi pa nga nakaka-recover ang tiwala ng iba dahil sa mga nagdaang scams at hacks. Tapos eto na naman. At sinasabi pa ng Blockade na ito na raw ang pinakamalaking crypto exchange hack in history. Lagpas pa sa Ronin exploit na sumira ng record dati. Speaking of Ronin Network, kung maaalala nyo, noong March 2022, nakuha nila ang largest crypto hack title nang mahack din sila ng mahigit $600 million ng Ethereum at USDC mula sa bridge na ginagamit ng Axie Infinity. Pero ngayon halos dumoble ang halaga ng Bybit hack. Umabot ng almost $1.5 billion kaya sinira nito lahat ng nauna pang records. Datapwat matindi rin ang nangyari sa Ronin, pinaniniwalaang ang Lazarus Group din daw ang may gawa na may ties sa North Korean government. Mukhang mas tumindi ang arsenal nila ngayon kung totoo na ito ring grupo na ito ang nasa likod ng Bybit exploit. Sumunod na lumabas ang balita ayon kay Zach XBT, isang on-chain security expert, at kinumpirma rin ng Arkham Intelligence na ang Lazarus Group nga ang responsable sa $1.46 billion hack ng Bybit. Nag-set up pa nga ang Arkham ng bounty na 50,000 ARKM, halos $31,500 ang halaga para sa kung sino man ang makakapag-identify sa organization o individual na may pakananang atake. Sabi ni Zach XBT, nakita niya sa on-chain data na sila nga ang Lazarus Group ang gumalaw. Hindi na bago to para sa grupong iyon dahil ilang beses na silang pumaldo ng malaki. $600 million sa Ronin hack at iba pang malalaking haste. Sinasabi pang tinatayang aabot sa 1.34 billion worth of crypto ang nakuha nila noong 2024. Kung iisipin mo, parami ng parami ang nabibiktima nila at mukhang mas lumalakas pa sila kapag bullish ang crypto market. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano nag-react ang crypto community. Dahil sobrang laki ng 1.4 billion Bybit exploit, maraming malalaking personalidad at exchanges ang nagpahayag ng suporta kay Bybit. Tulad ni Justin Sun ng Tron, tumulong daw sila para i-track ang mga ninakaw na pondo. Ang OKX at KuCoin ay nag-pledge din ng security teams nila para sumuporta. Ang sentiment kasi sa crypto ay shared responsibility. Kapag may nangyaring hack ng ganitong magnitude, nagsasama-sama ang mga exchanges para pigilan ang laundered funds at sana ma-recover. Ilan naman sa community ay nagsabing stop the FUD. Marami kasing natatakot na baka ito na naman ang susunod na malaking contagion katulad ng nangyari sa FTX meltdown noon. Pero sabi ng iba, mukhang isolated case ito dahil well capitalized ang Bybit at mukhang maayos ang withdrawals. Iba kasi ang storya ng FTX na paglabas ng issue, bigla na lang wala ng pondo. So at least kahit papaano mas kampante ang mga tao na hindi ito FTX 2.0. Madalas kapag may malalaking hack na ganito, lumalabas din ang mga security tips. Tulad ng sinasabi ng ilang expert sa X, gumamit daw ng multisig, hardware wallets at maging maingat sa pag-sign ng transaction. Lalo na kung malaki ang hawak mong funds, dapat advanced level din ang security mo. Sinabi rin ng KuCoin na mahalaga rin gumamit ng strong passwords, enable two-factor authentication at gumamit ng passkeys kapag kaya. Basic security reminders at alam naman natin na mahalaga pa rin yan up to this day. Para mas maintindihan natin kung gaano kalaki talaga itong Bybit hack, balikan natin ang ibang malalaking haste sa nakaraang 15 years. Nariyan ang Ronin hack, $600 million. Yung Poly Network hack, $600 million din.
yung Binance BNB Bridge hack, $568 million, yung Coincheck hack, $534 million, pati na rin yung FTX hack noong kasagsagan ng implosion nito, $477 million. Kung ihahambing ang 1.4 billion, halos 2 beses pa yung laki kumpara sa Ronin. Sobrang laki. Of course, matagal nang pinag-uusapan na North Korean hackers daw si Lazarus Group. Sila ang itinuturong kumuha ng malalaking treasury ng crypto at ginagawang funds para sa kanilang government. Maraming beses nang nakumpirma yan ng iba't ibang on-chain analytics. So ang incident nga na ito ay hindi na bago. Kung gumagamit tayo ng mga centralized exchange, dapat aware tayo na posibleng magkaroon ng exploit at mawala ang ating funds. Pero may mga exchange kasi tulad nitong Bybit na kaya nilang i-cover yung nawalang funds na hindi na aapektuhan ang mga users. Pero may mga exchange na after ma-hack, hindi na nakaka-recover. At yung pera ng mga users, hindi na kayang ibalik. Katulad ng Mt. Gox, although nabalik naman pero ilang taon yun. Ganon din sa Cryptopia, sa FTX at iba pa. In any form of investment naman, laging may risk and we should understand the level of risk na pinapasok natin. Kung meron kayong funds sa Bybit na pang long term, hindi naman kayo daily trader or sa kahit saang exchange pa yan, mas recommended ang hardware wallet or non-custodial na kayo ang may control. Ang kailangan nyo lang naman gawin is i-educate nyo yung sarili nyo kung paano gawin yon. Kasi naiintindihan naman natin na hindi lahat ng nagki-crypto ay kayang mag-self-custody. Minsan, mas bagay sa kanila talaga na iba ang maghawak ng funds, yung tipong mga tao na madalas makawala ng mga gamit nila. Hindi ka nga na-hack na wala mo naman ng hardware wallet. Then same results, loss of funds. So it's case-to-case basis talaga. So ibang balita naman, lumalaki pa rin ng husto ang stablecoin market. Mahigit 230 billion na raw ang total stablecoin market cap, halos 1% na ng US money supply. Kung tutuusin, sabi ni Polygon Labs CEO Mark Boyron, nakakatulong ang integration ng mga major payment processors gaya ng Stripe at PayPal, kaya napapabilis ang mass adoption ng stablecoins. Halimbawa, si PayPal, naglabas sila ng PYUSD stablecoin at mabilis na pumalo ito sa 1 billion market cap. Sabi ni Dan Schulman, CEO ng PayPal, kailangan natin ng digital currency na madaling i-connect sa fiat, US dollar, kaya swak ang stablecoin approach nila. Si Stripe naman nag-offer ng pagko-collect ng bayad gamit ang USDC maging sa iba't ibang blockchain like Ethereum, Solana, Polygon para mas maraming option ang mga businesses. In short, mas nagiging normal na gamitin ang stablecoin for global payments, remittances, and payroll. Sa kabilang banda, patuloy ang mga innovations tulad ng yield-bearing stablecoins like sa Ondo Finance na merong USDY at tokenized real-world assets na nakabase sa US Treasury kaya mas stable ang yield. Siyempre, isang malaking development dahil pinagsasama ang liquidity ng crypto at relatively stable yields ng TradeFi, pero babalik pa rin tayo sa question na safe ba ang protocols, code at bridging solution dahil halos lahat ng malalaking exploits kadalasan nangyayari sa cross-chain bridge o kung saan man may vulnerabilities. Sa kabilang bandang Stripe, PayPal, ang mga primary catalysts for stablecoin growth. Pinapakita lang kung gaano kalakas ang influence ng mga big players kapag inadapt nila ang stablecoin. Naging $230 billion industry na in just a few years. At malamang mas lalaki pa. Imagine kung gagawa pa si PayPal ng mas marami pang functionalities para sa PYUSD o kung si Stripe ay mag-pivot palalo ng crypto-based payments, baka mas dumali pa ang global commerce. Ang risk syempre, hacker threats, exploits, manipulation, and black swan events. Kaya kailangan ng mas advanced na security measures. So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.